So ngayon nga po, dahil nga po usapan tegihan po, mga bossing, o eto na, ang mga sulon naman po o ang mga kongresista may hamon lalo kay VP Sara, mga boss. No? Sa panlima natin topic, ayan, Solon dares VP Duterte to face House panel after her kill order video. Siguro po, ang iniisip ng mga DDS, iniisip ng ating Vice Presidente o kung sino man po na madadamay o pinapatawag ng House of Representatives, mga bossing, kasama yung apat na nagtatago ngayon, mga boss, no? Siguro iniisip nila, kapag kayong may mga ganitong nangyari, pag nagbanta si VP Sara, mahihinto na yung mga yan. Hindi ho. Mahihinto na yung itanong ang confidential funds. Mahihinto na yung pagtatanong doon sa mga safe house. Mahihinto na yung pagtatanong about kay Mary Grace Piatos at kay Kokoy Villamin. Hindi ho, mga kababayan. Pansamantala siguro, mapopokus ang atensyon ng mamamayang Pilipino at ng congressman o ng House of Representatives diyan sa mga ginawa nila, mga sinabi nila, pero pagkatapos po, no, ng ilang mga oras, ilang araw, at medyo okay na, haharap pa din ho sila, mga bossing. No? Sabi ni Sir Archie Beroya, malinaw na grave threat, sinabi niya, on public, wala na kasi silang maisip na solusyon para makaiwas sa lahat ng kasong kinakaharap. Basahin ho natin ito, mga boss, ha? Uy, naku, si Sulaika na naman. Asan ba yun? Pang ilan ba yun? Basahin natin ito. Ito. Manila, Philippines, House Assistant Majority Leader and Taguig City, 2nd District, Pami Zamora, dares Vice President, Sara Duterte to face the House Blue Ribbon Committee after the letters remark about killing President Ferdinand Marcos Jr. Kakaiba na ho kasi yun, mga boss. No? In a statement on Saturday, Zamora said, instead of complying with lawful orders, the Vice President has chosen the opposite path. Doon papunta. Ito yung mga dapat ipaliwanag. Doon pumunta, palayo. No? This divert attention. Yan. Pansin din ho ng sambayan ng Pilipino at ng mga kongresista. This dinadivert yung attention from the critical question surrounding her office action. No? Siguro iniisip nila, kapag yung kunyari may mga na-ospital, kapag kunyari may nagbanta, hindi na itutuloy yung pagtatanong sa atin. Hindi po. Miskisan po kayong pumunta na sulok ng mundo, yung mga pagdadrama po na ganyan, hindi po effective. Pagkatapos nyo po na kunyari maglas kayo dyan, pagka okay na ulit kayo, iseserve pa din sa inyo yung mga katanungan na gustong marinig sa inyo. Di ba, Raymond Rivera at Noraline 36? Shiminet, sabi niya, watching from Germany. House leader previously slammed Duterte for declining to attend the congressional investigation. Siguro ayaw ng Vice Presidente. Ayoko nung pa-attend dyan yung mga magtatanong-tanong kayo Gusto ko dito rekta na sa loob ng kulungan. Rekta na dito sa detention facility. No? Biruin nyo, doon sa mga katanungan, ayaw pumunta. Pero po doon sa facility ng detention, rektahan. Ayaw pa umalis. Wala naman kasing mga tanong daw doon about confidential funds. House leader previously slammed Duterte to declining to attend the congressional investigation into alleged misuse of fund of the Office of the Vice President and Department of Education during her tenure its secretary. Sabi dito, the hearing is not about personal vendettas. It is about ensuring transparency in the use of public funds. Alam niyo po, mga kababayan, tanungin mo yung mga DDS, bakit nyo sinusuportahan si VP Sara? Kasi sasagot niya, ginigipit ng gobyerno No? Naiintindihan mo ba
yung pinag-uusapan doon sa Kongreso kung ano yung mga tinatanong at bakit tinatanong? Hindi. Ang sasagot niya, hindi, basta DDS pa din kami, Duterte pa din kami. Ganun ho yan, mga yan. No? Miski ho hindi naiintindihan yung sitwasyon. Duterte lang kami, Duterte. Yun at yun. Paulit-ulit ang sasabihin niya. Duterte, Duterte kami. Oh. Kahit anong mangyari, Duterte. Kahit yung mga confidential funds na yan, hindi na maipaliwanag. Duterte pa din kami. Oh. Kahit yung mga kinakaltas sa amin ng mga tax, hindi makita, hindi maipaliwanag, kahit merong mga Mary Grace Piatos dyan, Cocoy Villamin dyan, Duterte pa din kami. Bakit to ganun yung explanation nila, mga kababayan? Kasi ayaw isaksak sa isipan nila yung mga nangyayari. No? Or sadyang, wala eh. Nalubog na kami dito eh. Ang tagal ko nang sumusuporta eh. Ngayon pa ba ako aalis? Hindi po nakakahiyang bumaklas ng suporta, lalo na ho kapag kayong ganito, wala na, hindi na kayang ipaliwanag lahat. Sabi ni Yaya Ning, naku, magkikita kami nito sa simbahan bukas. Kulto eh. Di ba? Hindi ho diyan sa mga DDS, hindi nakakahiyang bumaklas ng suporta o umalis ng suporta. No? Lalo na talagang ganito, oh. Nakikita nyo na yung kanilang ginagawa. Eh, papaliwanag lang naman. No? Pag naipaliwanag, edi okay na, tapos na. Di ba? Pero mas pinipili yung hindi magpaliwanag. Kaya kayo ngayon, aanga-anga kayo. Hindi nyo maintindihan ngayon kung ano ipapaliwanag nyo kung bakit sumusuporta kayo. Ano isasagot nyo sa amin? Eh, pinupolitika lang naman niya si Inday Sara Duterte. Pag tinanong namin kayo, bakit bakit 250,000 pesos yung tawag dito, safe house. Pinakamura pa yun, 250,000. Ano sasagot nyo sa amin? Wala. Duterte ho kami. Matagal na ho kami kasing sumusuporta dyan sa mga Duterte eh. No? Oh. Diba? Hindi kayo makarinig. Kayo mismo, hindi kayo makarinig ng tamang explanation nila dito. Oh. Kaya pagka yung magkakatanungan, wala kayong isasagot sa amin. Ang isasagot niyo sa pinupolitika lang naman si Sara, pinupolitika yung mga DDS. Di ho ba? Ay nako, sabi ni Alan Velarde, binoto nyo kasi nadamay tuloy kaming mga kakamping sa ibinoto nyo, Mark. Binoto ho namin. Ang tao naman nagkakamali yan eh. Pero mas mali ho, yung alam mo ng mali, susuportahan mo pa din. Karamihan ho dito, sa mga nanonood dito, mga kababayan, ibinoto si BP Sara. Pero ang nakakatuwa ho, bukas sila doon sa pagtanggap na mali yung binoto ko. Kaya, eto ako ngayon. Lalabanan ko yung maling mga ginagawa nila. Ganun po yun. No? Naku, huwag kayo maingay. Magpalakpakan tayo dahil nandito na yung kaibigan natin na si J. Timblique. Yan, shoutout sa iyo, boss.